Good day everyone. So right now I'm going to tackle about the 6 chapters. So the first chapter is historical antecedents in the course of science and technology. So first is the ancient time. In ancient time, people focused on solving problem relate to basic survival and societal development. So in ancient time, na-include dira ang katong transportation and transportation. So people need to move to other place to find resources and settle new areas and trades. So like for example sa transportation, so mao to sila kanang mao na sila sa ibang nga lugar kay para mokuan sa kanang ila mga resources or every needs nila. Like for example kanang mo travel na sila dito sa kanang lain nga lugar para kanang mangita kanang fertile nga mga land kay para sa kanang ilang mga tanom nga maka-provide sa daily needs nila para ma-survive sila. So next sa transportation kaya ang communication. So communication is essential gud sa ila kay tungod if wa ang communication may chance nga makakuan sila og away. So like for example, communicate na sila sa kanang ibang igato nila sa for example sa transportation, gikan sila transportation. So igabot sila nila sa usa ka lugar. Need na sila communication, mo-communicate sa ubang mga natives para ma-prevent ang usa ka conflict. Through communication, mapadali ang kaila pag-trade sa kanang ilang mga foods, mga demands nila kung sa ilang mga other basic needs. So next of this is weapons and armors. So in transportation, need gud nila ang armors and weapons. Like for example, travel nila, need gud nila kay kanang sa unang panahon daghan kaayo ang kanang mga atang or kanang i-ambush sila sa dahan. So need gud nila ang weapons ug armors nga para ma-protect sa ila during travel. And also sa transportation, nabilong na diha katong dealing with health and engineering architecture. So next of this is Sumerian civilization. So Sumerian civilization, they live in Mesopotamia. Were known of their ambition and cooperation. So first in Sumerian civilization is a cuneiform. So the cuneiform mao ni siya ang first writing sa Sumerians niya kanang gibutang ni siya sa clay tablets nga nag-using sa mga kanang symbols. So ang show dito sa kanang cuneiform or sa katong ilang handwriting, so mao to ang mga stories, ang mga laws o kanang ang mga kuan nila transaction. So sa Sumerians nabilong dito ang Uruk City. So in Uruk City, so ang kana diri sa Uruk City mao ni siya ang first city nga build ni sa mga Sumerians through muds and bricks nya ang ziggurat. So kani siya ang ziggurat, mao ni siya ang a massive temple which is called the Temple of God. So next is the irrigation and dikes. So kani siyang irrigation and dike ila ni gihimo sa mga Sumerians para kanang mo-support sa kanang like for example sa farming. Need good ni siya ang irrigation and dikes kay para kanang mulambo ang kanang ilang mga tanom pinaagi sa pag-control sa water. Next is the sailboat. Sailboat, so kani siya ang sailboat, magamit na nila through kanang pag-travel sa kanang layo kaayo nga nag-agi sa sea. So next of this kay kanang ang whale and then ang plow. So kani siya ang whale, gigamit ni siya sa mga Sumerians kay pag-process sa kanang ilang mga foods o sa kanang ilang mga pag-farming. So and then ang plow amo ni ila gigamit para sa pagbungkal sa kanang mga duta para ma-prepare sa kanang next sa pagtanom. So next is the road. So kani siya ang road, important din siya sa mga Sumerians. Kani siya ang road, mo ni siya ang gihimo nila first using bricks and mud. So especially magagamit ni siya especially sa kanang ting-uwan rainy season. So mapadali ang kanang ila pag-travel bisan uwan-uwan pa through using the road. Next is the Babylonian civilization. In Babylonian civilization, so kani siya ang Babylonian civilization. Nalocate ni siya sa lapit sa Tigris and Euphrates River. Tapos known ni sila sa kanang ila skills builder o kanang ila engineering architecture. Next is the Egyptian civilization. So in Egyptian civilization nabilong diri ang papyrus. Ang papyrus mao ni si kanang ila gigamit pagsuwatan. So kani siya ang papyrus malocate ni siya sa Nile River. So kani siya ang papyrus, mao ni siya ang kanang ila gigamit sa pagsuwatan sa kanilang mga important nga mga details. So easy to carry lot ni siya ang papyrus, not like katong clay tablets nga maglisod niya kung malamba buak dayon. So mao ni siya ila gigamit
ang paper rose. So ang sa paper rose ay ila gamiton pagsuwat kay kani ang ink. So gibuhat ni siya ang ink sa mga Egyptians gimix or through mixing salt and chemical. So next of this is the hieroglyphics. So hieroglyphics mao ni siya ang kanang ila writing style. So kani siya nag-base ni siya sa symbol based systems nga sa Sumerians kay mao to siya ang katong unicorn. So kani sa Egyptian mao ni siyang hieroglyphics. So diri sa Egyptian nabilong din ang cosmetics katong mga makeup nga gigamit sa una sa mga tao nga through both health and aesthetic purposes. So sa Egyptians they use wig. So ang purpose aning wig para kanang mo-protect sa kanang ilaw sa pag-heat sa sun. So sa unang panahon ang Egyptian they use water clock sa kanang pagkuan sa kanang ila oras. So ang Egyptian they measure through the flow of water. So next is the Greek civilization. So in Greek civilization nabilong diri ang alarm clock which is katong made by Plato or invented by Plato. So next ani kay atong water mill nga gigamit nila nga through sa pag-process sa ila food nga nag-base ang water mill sa power sa pag-flow sa water. So next is the Roman Empire. So kani siya ang Roman Empire nagbilong diri ang kanang politics, governance and architecture. So diri sa yung katong Roman Empire nakuha na diri ang mga newspaper nga sa diin dito gipangsuwat ang mga announcements sa mga officials nga mga gipang-publish or katong mga publishing on metal or stone tablets and later on paper. So nakuha sa diri kato ang bound books. So kani siya ang bound books. Ang gigamit sinigya po nila mao to siya ang paper rose nga gipon sa Egyptian. Pero pagbinding anin nila ila gigamit sini pag-cover katong mga skin sa animals. Nya nakuha din hiya ang Roman architecture. So sa Roman architecture it built with upon the Greek design. So kani siya sa Roman architecture nagkuha diri sila sang new technologies to create standard structures. So nakuha diri ang Roman numerals. So Roman numerals so nakuha diri ang mga kani ila gigamit sa pagmark sa dates in building monuments. So next is the Chinese civilization. So Chinese civilization nabilong diri ang katong silk nga gikuan sa silk to produce fabrics and paper. So next is the tea production. So kanang sa Chinese dilig maguni sila mga tea nga gi-invent a machine para mukuan sa kanang tea leaves. So next kay katong the Great Wall of China, gi-made na siya ang the Great Wall of China para mag-protect sa ilang nations borders. So dira sa Chinese, so nagkuan na invent dito ang gunpowder through chemical. So kato siyang gunpowder made by a Chinese mga alchemists sa mga China. So next is the Middle Ages or medieval Middle Ages. So dito sa kanang medieval nakuan dito ang kanang printing press nga gi-made by Johann Gutenberg. Nya ang microscope nga gi-made by or invented by Zacharias Johnson. Nya katong telescope, mga wars and weapons. So next is the modern times. So kani siya ang sa modern times mao ni siya ang mga 19th century. So kani siya sa kanang modern times mao nabilong diri ang phase pasteurizations nga gikan ni Louis Pasteur. So mao ni siya ang kanang products nga mo-kill sa mga harmful bacteria. Nya ang kanang Patrium refinery ni Samuel M. Kerr. So next of this kay ang Philippine innovation. Nya sa Philippines nabilong din ang salamander amphibious tricycle nga kanang ila gigamit magkani siya kanang magamit ni siya bisan baha pa nya rivers and lakes. So sunod kay ang salt and lamp. So kani siya ang salt and lamp, kani siya ang ila gigamit sa una para mo ma-produce sa lights through combining the salt or the salt water. So next of this is the medical incubator nga invented by Dr. Fe del Mundos nga kani siya kanang ibutang ani din kay katong mga pito-pito or mga kulang sa buwan. So kani siyang incubators, it is made by traditional or indigenous nga mga materials nga magamit siya sa mga rural areas nga without electricity. Next is the mosquitoes ovicidal and the jeepneys. So next is the lesson 2 or the chapter 2 which is the intellectual revolution. Mao ni siya ang Copernican revolution, Charles Darwin and Freudian revolution.
So in Copernican revolution, so nakuan diri ang katong about early ideas of the ancient mga Greek philosophers about the shifting from the earth-centered to the sun-centered universe. So nakuan diri ang earth movement, but the ideas that the sun was the center of the solar systems did not gain transactions to the ability to explain the fixed positions of the stars. So nakuan diri ang it talks about kung na center bagod ang sun or ang earth bagod ang center sa universe. So but it proved by Nicholas Copernicus nga ang sun gyud ang center sa universe, or ang sun ang center sa tanan ng mga kuan sa universe. So next is Darwinian revolution, which is kuan ni Charles Darwin revolution. So kani siya ang siya diri sa Charles Darwin revolution mo to siya ang siya diri kay atong mga selections of katong mga humans revolution. So belief ni Charles Darwin nga kanang ang tao daw gikan sa mga kanang mga unggoy or mga amo na katong mga Homo habilis, Homo sapiens, Homo erectus, Homo sapien. So next is the Freudian revolution. So kani siya ang Freudian revolution, kani siya ni Sigmund Freud nga ang belief ni Sigmund Freud nag-focus ni siya sa katong mental health sa mga tao nga gikan pag birth to adult. So nabilong sa dinhi nga itong unconscious mind and preconscious, unconscious, and superego, and ego. So next is the development of science in Mesoamerica. So in Mesoamerica nakuha dito ang mga civilizations nga nag-advance in astronomy and incorporating knowledge into temples nga, and then nag-implement sang mandatory education. Next is the Asian Revolution. So sa Asian Revolution, nakuan diri ang katong India, known of their manufacturing and multilingual work nya ang medicine. So next of this is China. Chinese na it influenced by the Chinese civilizations. So kani siya katong Chinese civilizations, it was influenced also by the neighboring countries, like for example sini katong Korea, Japan, Philippines, Cambodia, Thailand, and Myanmar. So next is the Middle East. So kani siya ang Middle East, mo ni siya ang gikuanan nga golden age of Islam. So which is nga kuan sila ang nagkuan sa advancements of science and mathematics. So next is the chapter 3. So as a chapter 3, mao ni siya ang nabilong atong mga science and technology and nation building. So kani siya nagbilong diri ang pre-colonial period, colonial, and post-colonial period. So first diri kay katong ang pre-colonial period. So ang pre-colonial period nabilong diri ang mga basic livelihood or katong mga skills nila sa mga farming, mining, and weaving. So next kay ang trade facilitation or facilitation. So diri sa katong trade facilitations nabilong diri ang writing, measuring, numbers, and calendar systems. So ang example din kay mao to katong baybayin, which is the writing or the first writing in the Philippines. Next is the traditional medicine. So traditional medicine, so ang ila sa una gitubuan diri kay atong albularyo or babaylan, which is ang kanang ila tag-ayo sa ilahang sa diin gamit sa mga dahon-dahon or mga rituals. So next sa pre-colonial period, kay mao siya ang colonial. So na-colonize na ang Philippines. So ang first nga ni-colonize sa Philippines, which is the Spanish. So ang Spanish ang ila gitudlo diri, or ang mga Spain ila gitudlo diri katong Christianity, and also teaching math and science. So pagkahuman ato katong sa Spanish or sa Spain, nisunod ang American. So ang sa American ang gitudlo diri mo to siyang educations and their language. So sa pag-colonize diri sa American, ila gitudlo ang forestry, tapos architecture. Nya they focus on agriculture, medicines, and processing or food processing. So next sa America katong Japanese. So ang sa Japanese ang gikuan diri nila katong elementary school. Sila ni prioritize nila prioritize nila ang vaccinational schools. So sa Japanese gyapon gitudlo lang gyapon nila katong agriculture, engineering, fisheries. So next is the post-colonial period. So katong free na ang Philippines from the colonial.
So diri mao na to siya katong likuan ang first president nga si Ferdinand Marcos nya ang second kay si Corazon Aquino nya ang third is si Fidel Ramos nya next is si Joseph Estrada nya si Gloria Macapagal Arroyo. So ang ila gi-focus overall sini nila their focus on contributing from the country growth para malambo ang kanang country or ang Philippines through science and technology. So next is the lesson 4 which is or the chapter 4 which is the human flourishing in science and technology. So diri nakuha diri ang ideas of Heidegger. So nakuhaan diri katong technology as a poesis. So kani siya ang poesis which means kanang bring something into the world. So like for example sa kanang poesis a table. So kani siya ang table. So ikuan pagod na siya ang deeper purpose kung sagod ang purpose ana nga table. So ang casual materials mao ni siya ang materials nga gigamit para sa table. So ang cassua formalis mao ni siya ang form or ang shape sa table nya ang cassua ang cassua finalis mao ni siya ang kanang purpose sa ka table nganong gibuhat na siya kanang butang. So ang cassua efficiency, so kung kinsa ang nabuhat ana nga butang, so mao na siya ang so mao to siya ang forces sang poesis. So diri sa katong sa chapter 4 sa Heidegger di ni wala niya gi-reject ang technology but ikuan pa gyud ang kanang purpose i-dig deeper ang purpose sa kabutangan ng gibuhat na siya nya and also balance i-balance between the benefits of technology with respect to nature's or for nature's culture and human dignity. So the real essence of technologies isn't that machine itself or themselves, but how it change our understanding of the world. So next is the chapter 5, which is the human flourishing as reflected in progress and development. Forget developing poor countries, it is time to develop rich countries. So diri sa kanang chapter 5, so overall diri sa kanang lesson 5, so we can measure progress by looking at whether people lives are genuinely improving factors or considering factors like environment, sustainability, community well-beings, and ethic values, not just economic growth or technological advancement. So next is the lesson 6 or chapter 6. So in chapter 6 mo ni siya ang the good life, Nicomachean, ethics, and modern concept. So diri kay mao ni siya ang good life is it just being happy. So ang good life kuno dili ni siya nag-base lang sa kanang happiness but it deeper concept that philosopher and psychologists have explained for centuries. So diri sa chapter 6 nakuan diri ang katong Aristotle virtue of purpose which is the eudaimonia. So which is ang eudaimonia is the highest happiness. So diri nabilong diri ang katong virtue of habits, reason and virtue nya katong morals and intellectual virtues. So din hinakuan diri ang tong golden means. So ang golden means which is finding balance between extremes. So ang example ani sa golden means kay mao to siya ang word nga courage which is the nakuan ni siya sang cowardice and reckless. So diri kay nakuan diri ang Hinduism. So ang Hinduism which is the pleasures and avoidance of pain. So kani siya ang Hinduism mao lang ni siya ang kanang like for example ang kanang travel or family travel. So next is the utilitarianism. So ang utilitarianism mao ni siya ang kanang happiness of the majority, while the essentialism mao ni siya ang authentic freedom and person's responsibility. So and the last one is the positive psychology which is highlighted by PERMA or PERMA model, which is P stands for positive emotional, E is engagement, R is relationship, M is meaning, and A is achievements, by Martin Seligman. So kani siyang upat mao ni siya ang kanang modern concept of a good life. So mao to siya ang katong upat which is the Hinduism, essentialism, utilitarianism, and positive psychology.